meron kayong hangout, meron kayong lalabas kayo, kakain kayo, pero ikaw ang taya. So masaya yung friendship. So hindi yun matuturing na na kaibigan. May tuturing natin ang isang kaibigan na through thick and thin, andyan siya. May pera ka, wala kang pera, masaya ka, malungkot ka ngayon, andyan siya. Kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng katuwang, kailangan mo ng, mali yung katuwang, kailangan mo ng ng gabay, kung ano yung dapat mong gawin, andyan siya. Hindi yung pag meron lang happenings, meron lang andyan lang yung ating mga kaibigan. So hindi yun ang maganda. So kailangan we must choose our friends carefully, yung verse natin. So kailangan din stay away from people who cause division and offenses. Kasi nakakahawa yun eh. Napapansin niyo ba pag ang nasa paligid natin is yung mga negative, yung negative energy, hindi unconsciously parang nakukuha mo rin yung mga negative vibes na tinatawag. So as much as possible, take away from them. Doon ka sa mga positive outlook yung mga kasi kung mapapansin niyo kung ang nasa paligid natin is mga maayos mag-isip, laging nasa Diyos ang tuon, yung outlook mo at saka yung mga pananaw mo at saka yung direction ng buhay mo is naka-inline sa Kanya. So kailangan piliin talaga natin kung sino yung ating mga nasa paligid at kung sino yung dapat nating kaibiganin. So, kailangan sa ating buhay, hindi lang tayo nabubuhay ng yung easy-go-lucky lang. Kailangan meron tayong alam natin kung ano yung gusto natin, alam natin kung sino yung sinasamba natin, alam natin kung sino ang Diyos, kung sino yung kung bakit tayo nabubuhay, para alam din natin kung ano yung direction natin. So kailangan ang pagpili ng kaibigan ay talagang hindi lang basta-basta nakita mo siya, nakasama mo siya ngayon, kaibigan mo na siya. Hindi. So kailangan maging tayo, mabusisi or mapanuri sa mga kinikilos ng bawat isa na nasa paligid natin. Hindi pag nagpakita siya ng ganito, kaibigan mo na siya. Hindi yung pag naging mabuti siya sa iyo ng ganito, sandali, kaibigan mo na siya. So yun po yung ating ngayon, ang simpleng at mixing first. So tayo po'y manalangin. Lord God, maraming salamat po sa buhay natin. Panginoon, sa iyong salita. Sana Panginoon ay napupulutan ng aral ng bawat isa Panginoon ng salita mo. Kaya amin ito na maging gabay Panginoon sa pangaraw-araw ng Panginoon, maraming salamat po. At muli kami nagpapasalamat sa iyo kapag wala ang pagkat. At lahat ng ito Panginoon din mo sa Panginoon. Related nga yung kanina nga na verse na yung sa 26, sa Proverbs 27:6, yung may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa sa halik na kaaway. Minsan tayo nga, kailangan natin tunay na kaibigan nga. Pero mas maganda yung yung minsan rinireview ka nga ng tunay mo ng kaibigan, yung harap-harapan ka na rinireview niya, kaysa naman yung kaibigan ka niya, ginogoyo-goyo ka ng pinapis-apis ka niya ganyan. Kunwari, tama yung ginagawa, pero mali pala yun. Tingin ka sa akin. Guilty ka. Si Kuya Kams naman, hindi naman siya, nega lang talaga minsan, pero mabait na kaibigan. Mabait naman ang kaibigan si Kuya Kams.
Kahit nega lang sa paminsan. Ayun nga. Ayun. Kaya mas maganda na yung ano. I-review ka na ng diretsahan. Kaysa naman yung patago ka pa na nagpapakita ka na napakabait mo sa tao, pero sa loob-loob talagang wala naman. Some kind of fishy. Kaplastikan yun. Hindi, yung ano, yung sa verse 26, verse 6, hindi ikaw. Tunay na kaibigan. May ma-express ako niyan. Sinasabi natin, ayun tayo, best friend, di ba? mas prefer ako na sabihin na ano siya, best true friend. Kasi pwede mong best siya, pero hindi naging totoo. Hindi naging totoo sa'yo. Kasi na-experience ko yun nandun pa ako sa ano, sa Pilipinas. May kasamahan kami ng ano sa simbahan. Yung lahat ng pamilya niya, yung bahay nila, pumunta sila ng Japan. So ako yung in-charge doon sa bahay nila. Bali ako mag-overseer, titignan kung makawag na ako yun. So one day, inawala yung baril. Walang baril talaga. Dito ko lang hawak. Ha? Wala yung baril doon sa kwarto. Wala namang, siyempre ako ang wala namang sino pumasok doon na na nakukuha yung baril na yun. Basta pagdating na may-ari, diniritsa lang sabi ko, kinuha mo talaga. Hindi ko matanggap-tanggap na ginudge agad ako na kinuha ko yung baril. So, kung hindi mo ay may balik yung baril na yun, sabi niya sa akin, papreso kita. Papreso. Sister ba? Pakulong. Ipapreso niya. Ipakulong. Preso, ipakulong. Pakulong. Preso. Speaking of boys, lumbong ito. Wrestling yun. Ipakulong. Ako. Pakulong to. Oo. Sabi ko, sa Lord ko, Lord, ano man to, unfair to ha. Sabi ko, hindi ko man ginawa. Tapos, pagbitangan ako kinuha yung baril. Tapos binantayan mo pa yung bahay nila. Hindi naman. Sabi niya, right away, ipakukulong kita pag di mo ibigay yung baril. Eh, sa sobra ka ng wala ka naman tumawa ko sa kaibigan ko. Sabi ko, bro, pintangan talaga ako ito. Preso na ako pag hindi ko babalik yung baril. Siya, halika to sa bahay. Pag-usapan natin yan. Nausap ko yun. Talagang worried ako. Alam mo ba, yung baril ni Papa niya, yung kagaya-gaya, kinuha niya, tsaka yun ang in-replace doon sa baril na nawala. Para matahimik lang yung... So that means parang Hindi alam ni Papa. Kunwari, sabihin ko lang nawala. Kasi pag siya magsabing nawala yung baril, okay lang sa kanya. Kasi i-save niya ako doon sa, kahit hindi naman totoo talagang na kinuha ko yung baril. So doon ko talaga na-proof na hindi lang sa kasiyahan kami nagsasama, pati sa mga pighati, sa mga Sinungaling. Sinungaling naman sa akin. Saan mo talaga dinala yung baril? Hindi ko nga kinuha. Nawala ka. Hindi ko nga kinuha yung baril. Nag-react silang lahat. Nawala nga yung baril. So doon ko talaga na-prove sa totoong kaibigan talaga. Kasi yung baril ako, sino ka, ba't ibibigay ko ba sa'yo? Sino ka ba? Di ba? Pero na-prove talaga. Pero inamin niyo dun sa tao na... Hindi, sabi ko talaga hindi, pagpunta ko doon sa may-ari, hindi ko kinuha yung baril mo. O sige, sa katahimikan mo, ito, pinalitan namin. Tama. Sabi ko talaga sa kanya. Then, years pass na nangyari, yung sabi ko, Lord, dinain ko talaga kay Lord, sa sakit-sakit ng feeling mo, bintangan ka, hindi mo kinuha. Ano nangyari? Alam mo ano nangyari, ewan ko kung revenge ay, pero hindi naman siguro. Kasi at the following, doon lang kami nagkaayos. Yung may-ari, binaril. Binaril ng kanyang baril. Hindi, binaril siya. Kasi doon ako sa opisina, doon yung Galson Station, nalobs ako sa opisina, may darin akong isang gunshot. Bang! So, lumabas ako, paglabas ko may nakita akong isang sasakyan doon sa Galson Station. Eh pag mga ganyan-ganyan, tumatakbo agad ko, tingnan ko. Sus, bukas ko ng ganun ng pintuan. Ganun agad si ate, sabi niya, Kiam, si kuya mo, binaril. Eh syempre, mayroon kayong pinagdaanan before, kinuha ko siya. Inakot
dinala namin sa ospital. Doon pa nagkabalik yung ano namin, yung Loob. yung Loob. Okay, sige. namin na Binuhat tong binuhat. Oh, binuhat. Oh, inakwat yung pat ko. Binuhat ko siya, dala ng ospital. Hindi ko na inisip yung ano, yung nangyari. So, balik doon sa kaibigan ko, tunay. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami ng true thick and thin yung tama yung sabi mo na harap-harapan ba, totoong kaibigan, sabihan ka talaga, mali yun, hindi yung ikaw ba, hindi ganyan ba? Mali yung talagang ginawa mo. Mali yung discarding mo. Harap-harapan pero pagkatapos dyan, wala na. Yan talaga, hindi na pa, okay. sa likod mo, plastikan pa lang. Yan. So, Ang ganda-ganda ng damit mo pag talikod. at saka, ma-discern mo as ikaw kung totoo sa sa'yo. Ma-discern mo within your heart. Di ba bro? Ewan ko sa'yo. Tingnan mo. Masama itong patang ko. Glory to God. Yeah, may binabasa lang kasi ko rito. Oh, sige. Sabi nga dito sa 1 sa Luke 15:13 to 15, sabi niya rito is walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang tao na nagaya ng kanyang buhay para sa kaibigan. Yung pinag-aabis na sa senior ni Kuya Jennifer, tama yung sinasabi niya na kailangan pumili tayo ng kasamahan natin. Kasi yung pag-ibigin natin, piliin natin, tingnan natin kung kaya ba niya tayong, kaya ba niyang bigay yung buhay niya. Si Jesus binigay yung buhay niya. Kung susundan pa natin yung verse na to, is, yung sabi pa rito is, hindi na tayo tinuring na haligi ng Diyos, hindi tunay na kaibigan. Yun na yung message ko na doon sa outside world natin ng Christian world, pag lumabas tayo, maraming mapapanggap na kaibigan talaga.